Hello everyone, this is Kat and I am a breast cancer fighter. Please allow me to share my story with you kasi gusto ko ma-remember lahat ng mga proseso na pinagdaanan ko while battling cancer. Stage 3 breast cancer to be exact. So kasi sa dinami-dami na ng mga anesthesia na tinurok sa katawan ko, darating ang panahon makakalimutan ko na sila. So gusto ko gusto ko ah, matandaan pa rin kung ano yung mga pinagdaanan ko sa mga darating na panahon. So it was last May 2023 na na-diagnose ako ng breast cancer. During that time, hindi ko pa alam exactly kung anong stage yung cancer na meron ako. So what happened was, na-fascinate lang ako na i-check yung sarili ko one time. Ah, natignan yung sarili ko sa harap ng salamin. So, after work, nagpunta ako sa bathroom na yung ginagamit sa bathroom. And then kasi yung bathroom ko, meron siyang malaking mirror na pwede mong makita yung katawan mo. So, ang ginawa ko, so I had my shirt removed and then after that, tinignan ko na yung breast ko. Sa left side, wala akong problema. I don't see any problem with yung sa left side ng breast. Pero pagdating na dito sa right side ng breast ko, nakita ko na siya na inverted yung nipple. Sabi ko, hala, bakit ganon? Bakit inverted siya? So, kinabahan ako. And then, I had to feel yung breast. And I was really shocked kasi, merong something na matigas sa loob. It's like, sintigas siya ng kahoy or parang bato or parang sinimento siya doon na ino-occupy niya na almost 3/4 ng breast ko. So, after doing that, na-realize ko, wala namang ibang sakit na pwedeng meron doon sa part na yon ng isang babae or ng isang lalaki din except cancer. So, sabi ko, from that time on, alam ko na may cancer ako. So, parang hindi pa siya masyadong nagsisink in sa akin. So, tuloy-tuloy pa rin. Hanggang the next day, nag-report ako sa clinic namin para humingi ng referral. Kasi by the way guys, I'm here in UAE. And yung sa insurance policy na meron ako, na bigay ng company, is hindi ako basta-basta pwede pumunta directly sa mga hospitals dito unless meron akong referral galing sa company. So, pumunta ako sa clinic namin, sa company clinic. Sinabi ko sa nurse na pwede ba ako manghingi ng referral kasi gusto kong ipa-check yung parte ng katawan na may naramdaman ako na kakaiba. So, sabi ng nurse, i-examine niya muna ako. Sabi ko, okay, no problem. Kasi kailangan eh. So, ayan kinapa niya na yung part na sinasabi ko na merong something. And even yung nurse na shock, sabi niya, wow, why is it that big? What happened? Sabi niya sa akin gano'n. So sabi ko, I don't know. I have the same reaction as what you showed me just now. Sabi ko sa kanyang gano'n. Kasi hindi ako yung tipo na, di ba sabi nila after each menstruation month, kapag after your menstruation, mag self-examination ka sa breast. Wala akong gano'n guys. Hindi ko ginagawa yun kasi sabi ko sa sarili ko, walang dahilan para gawin ko yun kasi hindi ako magkaka-cancer. Sabi ko pang gano'n sa sarili ko noon. So, medyo mayabang pa yung dating na hindi ako magkaka-cancer. So, sabi ng nurse, okay, bibigyan kita ng referral. Punta ka sa hospital na to and then do ultrasound. Sabi ko, okay. Sabi ko gano'n sa kanya. So, after work, nagpunta ako dun sa hospital na yon to do ultrasound. So, after kong ma-ultrasound, I had to wait for the result. And then sabi sa akin nung nag-ultrasound sa akin na hindi siya masyadong satisfied dun sa result na nakuha nila. Kasi kahit siya, hindi niya rin ma-determine kung cancer ba yun or what. Kasi nga, ultrasound lang eh. Sabi niya, much better, punta ka sa hospital na to para magkaroon ka pa ng mas extensive na
test, sabi niya gano'n sa akin. So, sabi ko, okay, sabi ko gano'n sa kanya. So, the next day ulit, balik ako sa clinic, ni-report ko yung, pinakita ko yung report, and then sinabi ko sa kanila na, sabi sa akin ng hospital, punta ako sa hospital na to do a more rigid exam, sabi niya gano'n. So, sabi nila sa akin, okay, you can go, sabi niya gano'n. So, binigyan ulit nila ako ng referral letter. So, after ng 2 days, nagpunta na ako dun sa hospital na sinasabi nila na pumunta ako, and then na-meet ko yung GS kasi bago ko gawin yung mga procedures, kailangan ko muna na mag-meet ng GS. So, yun. So, na-meet ko yung GS, and guys, lalaki siya, medyo may edad na, and then he had to do physical exam sa breast. Very uncomfortable sa akin yun kasi, syempre, babae ako, tas lalaki siya. Though, alam ko na sanay na sila doon kasi medical practitioner sila, 'di ba? Pero uncomfortable, very uncomfortable sa akin. So, I have no choice. Sabi ko sa sarili ko, okay, lilipas. Okay lang yan. In a few minutes matatapos din. Pero kasama namin yung nurse assistant niya while doing the physical examination. So, sabi niya sa akin, though alam ko na kung ano yung um, sakit, kung ano yung nasa loob ng dibdib mo, still mag-undergo ka ulit ng ultrasound and mammogram. So, sabi ko, okay, no problem. Sabi niya gano'n. So, nag-ulit ako ng ultrasound sa hospital na yon. Ultrasound, wala akong problema kasi alam ko na yung gagawin dun eh. Wala naman siyang pain, wala ka namang pain na mararamdaman. But here comes mammogram. First time ko siyang ma-experience. So, hindi ko alam kung ano yung gagawin. Hindi ko alam yung process. So, kinakabahan ako. Ako pa naman guys, pag hindi ko alam kung ano yung gagawin sa akin na procedure, nagsushook yung bibi ko. Kasi nga, syempre, kinakabahan ka dahil hindi mo alam kung ano yung i-expect mo na gagawin sa'yo. Kasi may prior sa exam na yan, sabi nila, naririnig ko masakit daw, ganyan-ganyan. And true enough, masakit siya. Kasi yung nung pumasok na ako sa room para mag-undergo ng mammogram scanning, so nakita ko yung machine, mataas pa siya sa akin. And then merong maliit na platform, doon ilalagay yung breast mo para mascan. So, walang problema na ilalagay yung breast ko doon sa platform. Sorry, nabubulol po ako. Kasi I'm trying to remember as much as I can kung ano yung mga pinagdaanan kong process. Kasi medyo matagal na siya. And sa dami-dami ng anesthesia na sinaksak sa akin, nagkakaroon talaga ako ng sometimes short memory gap. So, yun po. So, nung ilalagay na yung going back sa story ko, nung ilalagay na yung breast ko dun sa platform, medyo masakit. Kasi yung edge ng platform niya is mas light na matalim. So, masakit siya. And then, syempre, nurse yun. Wala naman silang, basta ilalagay lang nila dun yung breast mo. Tapos, meron silang ibababa dun sa part ng machine, ibababa nila yon para maipit yung breast mo na na mag-undergo ng exam. Tapos ilalak nila yon. So, yun yung part na masakit talaga. So, talagang masakit siya kasi iipitin ba naman nila yung ano mo, yung breast mo, tapos yung machine iikot siya sa'yo. And then, nakakapit ka lang doon, nakakapit ka doon sa machine para hindi mawala yung focus ng camera dun sa breast mo. So, ganun. So, 2 beses yun gagawin. Isa sa left, isa sa right. So, kaya ko lang nalaman na masakit na masakit siya kasi pag uwi ko sa bahay, tinry kong i-wipe yung skin ko ng wet tissue. Nilagyan ko siya ng konting alcohol para malinis. And mahapdi siya. And then dun ko nakita na when after checking, meron siyang parang nagasgas ba? May gasgas sa under skin ng breast part area ko, yung sa right side. So, and then talagang masakit. So, yun. So, after nun, balik ako sa GS. Sabi nung GS sa akin, balik ka after 3 days para makuha natin, para malaman mo yung result. So, sabi ko, okay. Sabi niya ganon. So, fast forward tayo, 3 days after, bumalik ako dun sa GS. Sinabi niya na sa akin na it's cancer. So, kailangan natin i-mastectomy
agad-agad, sabi ko. So, sabi ko sa kanya, okay, I don't have any issue na i-mastectomy, mag-undergo ng mastectomy procedure. Pero kasi during that time, pauwi ako ng Pilipinas May yun. June uuwi ako ng Pilipinas to attend my son's graduation. So sabi ko, i-perform ba natin yan? Bago pala yon, sabi niya sa akin, mag-undergo ka muna ng biopsy para maging sure tayo. Sabi niya sa akin, biopsy is kailangan talaga siya bago proceed sa mastectomy. So sabi ko nga sa kanya, wala akong problema mag-undergo ng mastectomy, pero makaka-travel ba ako? Kasi meron na akong ticket, pauwi ako ng Pilipinas kasi nga attend ako ng graduation ng anak ko. Sabi niya sa akin, I don't see any problem kasi mabilis lang naman daw yung healing process ng mastectomy. Sabi ko, okay, let's proceed. Sabi ko gano'n, walang problema sa akin. Sabi ko gano'n sa kanya. So, May 26, nagpa-biopsy ako, nag-undergo ako ng biopsy. So, general anesthesia siya. And then, whole day ako sa hospital. Tapos, so May 26 yon, after 3 days, bumalik ako para kunin ulit yung result ng biopsy. So sabi niya, it's really is cancer. So kailangan talaga nating mag-mastectomy. So sabi ko sa kanya, wala akong problema, doc. We can go ahead as what you're telling me. Basta make sure lang na makakauwi ako ng June, sabi niya. Okay, sabi niya gano'n. So umalis na ako. Paglabas ko dun sa consultation room, sabi sa akin nung nurse assistant niya, sabi niya, ate, wag ka muna pong magpadalos-dalos, sabi niya gano'n sa kanya. Try to seek second opinion. Sabi ko, wala naman din akong problema sa second opinion kasi nga iniisip ko din, kung magpapamastectomy na ako, baka hindi ako makauwi. Kasi syempre after that may mga check-up ganyan, kailangan ko nga magstay sa Pilipinas ng ilang linggo para makadalo ako ng graduation ng anak ko. Sabi niya, try niyo po magpa-second opinion sa Tawam Hospital. Hindi ko alam kung nabanggit ko na nandito ako sa UAE, guys. So sabi niya sa akin, try niyo po doon, sabi niya ganoon kasi meron sila doon mga oncologies. Sabi ko, alam ko rin kasi meron akong kakilala na talagang nagkaroon din siya ng cancer and ngayon magaling na. So sabi ko, ano ba ako yung procedure doon? Sabi niya, try niyo na lang po mag-inquire kasi hindi rin daw niya alam. So ako kasi, part ng trabaho ko dito is mag-research, mag-search kung sino yung pwedeng kausapin, kung sino yung pwedeng makontak, ganyan-ganyan. So ginawa ko ganun din. Ginugel ko lang siya, Tawam Hospital, mga contact details, email address, and then true enough, nag-write ako ng email, sinubmit ko lang yung mga requirements, documents na meron ako. And then, after 30 to 45 minutes, may tumawag na sa akin na i-accept nila ako. Binigyan nila ako ng number, i-accept nila ako as patient dito, outpatient. And then, binigyan nila ako ng schedule kung kailan ako pupunta. So, sakto, yung schedule na nakuha ko is nakabalik na ulit ako galing ng Pilipinas. So, I think July yun. July nila ako binigyan ng schedule para magpunta sa breast care clinic nila dito. So, fast forward July again, punta na ako dito, ultrasound, mammogram, and then na-meet ko yung doktor na mag-handle ng kaso ko. So sabi niya, mag-biopsy. So nag-biopsy ulit ako. After ng result ng biopsy, pinorward na nila yung resulta ng mga ginawa sa akin sa oncology clinic nila dito sa oncology department nila. Then doon ko na-meet yung oncologist. Pinaliwalag nila sa akin na kung ano yung gagawin. Kasi dito guys, yung mga doktor sa Tawam Hospital, every Wednesday, meron silang parang conference. Ilalatag nila lahat ng mga cases na bago, tsaka yung mga ginagamot nila sa meeting na yon. So, nung time na yon, bago yung appointment ko sa oncologist, napag-usapan na nila kung ano yung gagawin nila sa akin. Sabi nung doktor sa akin, na ang gagawin naming procedure sa'yo is, una muna, chemo, 6-cycle chemo, and then surgery, and then radiation therapy. So, pinaliwanag nila ano yung mararamdaman ko pag nagkikimo na ako.
ano yung mga possible side effects. So, bago pa yun guys, nagbabasa-basa na rin ako kung ano yung mga nangyayari sa mga tao na nagkikimo kasi I really have no idea kung ano yung pinagdadaanan ng mga tao na may cancer. Kasi nga, first time ko tong na-experience at wala talaga akong knowledge about it. Hindi ko nga rin alam na may mga family pala, may mga kamag-anak pala ako na nagkaroon din ng cancer. So, lately na lang, nung nalaman na nila na meron akong cancer. So, yun. So, actually, nung umuwi ako ng Pilipinas, alam ko na nga na may cancer ako, pero hindi ko siya pinagsasabi. Kasi parang sa sarili ko, hindi pa rin nagsisink in sa akin na may sakit ako. So parang in denial ako na, okay lang yan, normal, sabi kong gano'n sa kanya. Sinabi ko sa kapatid ko na may ganito ako, may breast cancer ako, ganyan-ganyan. So, syempre, wala naman kaming magagawa. I have to do yung mga normal na ginagawa ko. Kailangan ko pa rin magtrabaho kasi yun lang yung source of income. So, pagkabalik ko dito, ayun na, nagsimula na yung procedure ko. Sabi nga sa akin, chemo muna. So, yung first session ko ng chemo, August. So, August na yung first session ko ng chemo. And then, bago pa ako mag-chemo, may mga pinagawa pa sila sa akin like CT scan, tapos meron pa akong Muga scan. Muga scan yung para matest yung heart mo kung okay siya. So, may mga ganun, may mga blood test, the usual procedure. So, ito na, first day ng chemo, lagyan ka na nila ng cannula sa veins para doon nila ipapasok lahat ng mga gamot na dapat isaksak nila sa katawan mo. So yon, first day ng ng treatment. Pero parang normal lang naman kasi sanay naman ako na IV. So dami ko nang pinagdaanan na mga ganyan. Okay lang ako okay lang sa akin yung mga ganon. So nung time na yung chemo na talaga yung pumapasok sa katawan ko, nararamdaman ko na siya mainit sa ugat. Parang nasusunog. So, I have to endure hanggang matapos ko yung isang bag. 2 bag yung kailangan kong tapusin every session. So, yun. So, after nun, parang wala lang. Nung una, parang wala pa ako nararamdaman kasi nga, first time sa katawan ko, ganyan-ganyan. So, doon in-explain naman sa akin na ito yung mga possible side effects. So, hindi ko pa siya na-experience kasi nga bago. But after few days, ayan na. Ito na yung mga side effects. So, parang hinang-hina yung katawan ko, guys. Yung first session ko, first time ko matapos yung first session ng chemo ko, as in, nakahiga lang talaga ako. As in, yung katawan ko is patang-pata. Pagod na pagod. Kahit gusto kong kumain, kahit gusto kong tumayo, gusto ko lang laging nakahiga kasi nanginginig yung mga laman ko. Parang pagod na pagod ako. And to think the first session pa lang yun, meron pa akong pagdadaanan na iba. So, hindi ako makapasok sa trabaho kasi hindi ko talaga kaya. And then doon na, susuka. Tapos yung tawag dito, nagsusuka na ako. Tapos yung pagkain ko, yung lasa ng pagkain ko na iba na. Hindi ko na malasahan yung pagkain, kahit na tubig, hindi ko siya mainom. Kahit gusto kong kumain, hindi ko siya magawa kasi nga iba na yung panlasa ko. So, nagtatagal yung side effects na ganun hanggang kasi every 3 weeks yung yung session ko eh. So, tumatagal yung side effects na ganun ako na hindi ako makakain. Siguro mga 3-4 days bago yung susunod na session. So, imagine, hindi talaga ako makakain. Kaya, yung katawan ko, talagang mabigat kasi ako dati. From 82 kg, nag-drop ako ng 66. Hanggang natapos ko yung 6 session na yan. So, yun. So, ang pinaka-worst na experience ko sa first session pa lang ng chemo is yung nalugas yung buhok ko. So, nung una, after nag-chemo ko ngayon, nag-chemo ko ngayon, mga next few days wala pang nalalagas eh. Pero sabi nila, first session pa lang talagang may malalagas na buhok. So, hanggang sa isang araw, papasok ako sa trabaho. Wednesday yon, hindi ko na lang siya matandaan yung exact na date. Wednesday yon, naliligo ako.
So, nag-shampoo na ako ng nag-shampoo na ako ng nagsi-shampoo ako ng buhok. All of a sudden, pag kusot ko dun sa buhok ko, ayan na. Nalugas na, nakakuha na talaga ako ng, marami talaga siya, kumpol, as in handful na nalagas na buhok. Alam nyo ba guys, yun yung isa sa pinakamalungkot na pangyayari sa proseso na pinagdaanan ko na to. Naliligo talaga ako, alam nyo. Napaiyak talaga ako sa loob ng CR. Then na-realize ko, bakit ako? Bakit ako? Bakit ako kailangan pagdaanan? Bakit ko kailangan pagdaanan to? And then yung buho ko talaga as in, nalalagas talaga siya. Doon ko lang talaga na-realize na eto na talaga to, wala na talaga tong atrasan. So, ano siya, nung una konti-konti lang yung nalalagas eh. Pero pag naglalakad na ako sa loob ng room, nagkakalaglagan na yung mga buhok. So, first day, konti lang yung nalagas. Then the next day, naligo ulit ako. Ayan na naman. Hanggang sa yung dito sa may harapan, ano na siya, wala, as in talagang, kita na yung anit ko. So, I had to decide na kalbo na siya, ipatanggal na yung ibuhok ko na, yung buong buhok ko kasi nga, nai-stress ako ba na nakikita na tuwing maliligo ako, nakakakuha ako ng madaming buhok na nalalagas and then nagkakalaglag siya sa loob ng kwarto sa higaan ko, ganyan-ganyan. So, sabi ko, much better na lang na itanggalin ko siya. Meron akong separate video na naka-upload sa YouTube channel ko. Watch na lang siya doon. So, hindi ako professional sa pag-i-edit ng mga video. So, amateur video lang siya. Like, itong video na to, i-upload ko lang siya as is. Hindi ko siya ma-edit kasi hindi ko pa siya naaral. So, yun. So, ganon lagi yung na-experience ko. Yun yung pinakamasakit, yun yung isa sa mga pinaka-lowest point na pinagdaanan ko while battling cancer. So, yun na. Tas, second session comes, third session comes. Yung third session medyo malala kasi ilang beses ako nag-pass out. Nasa bathroom lang ako, nakita ko na. Then, the next na malalaman ko, nakahandusay na ako sa sahig sa sobrang hirap, sa sobrang pagod ng katawan na pinagdadaanan ko while doing chemo. Pero ang pinaka-worst na pinagdaanan ko was after my 6th session kasi hindi talaga ako makakain. Pero, hindi talaga ako makakain. So, yung immunity, yung walang pumapasok na resistensya sa katawan ko. So, na-hospitalize ako guys for severe blood infection. So, nagstay ako sa hospital ng 1 linggo. Pero New Year. Kasi December 29 na ako na-hospital. Di ko na talaga kinaya. Tumawag na talaga ako ng ambulance. Dinala ko yung sarili ko sa hospital. And then, nagstay ako doon hanggang January 4. So, after that, tuloy-tuloy pa rin yung treatment. And then, hanggang sinabi sa akin ng doktor na punta ka dito para ma-schedule natin yung surgery mo, yung mastectomy surgery mo. So yun, so hanggang dito na lang muna, hanggang dun na lang muna ako tinawag ako ng doktor para mag-report para sa aking surgery, which is mastectomy. And then hopefully guys, samahan nyo pa ako hanggang matapos ko yung storytelling ko sa inyo about my journey in battling my breast cancer, in battling my journey to breast cancer. So yun po.